Dagdag hakbang sa pag-usad ng hustisya ang turing ng ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Hamon nila sa mambabatas, harapin ang kanyang kasalanan. Nakatutok si Darlene Kai. Sumuko siya. Nasaan na yung tapang niya? Nasaan na? Ipakita niya na talagang matapang siya na humarap. Humarap sa kanyang kasalanan. Yan ang mensahe ni Liore Pasco kay Senator Bato de la Rosa na pinaa-aresto na ng ICC o International Criminal Court at ngayon nasa protective custody ng Senado. Si de la Rosa ay tinuturing bilang co-perpetrator sa madugong drug war ng Duterte administration, bilang Chief of Police ng Davao City at kalaunan bilang hepe ng Philippine National Police. Kung si Duterte ay number 1 na importante, si Bato parehas silang number 1 din na napaka-importante. Bakit? Dahil siya yung nagpatupad. Although si Duterte yung nag-utos. Pero si Bato talaga yung nagpatupad ng war on drugs. Pareho sila ng opinyon ni Sally Ramos na nasaksihan kung paano pagbabarili ng kanyang anak na si Cristita noon ding 2017. Kaya hanggang ngayon masakit. Para kay Sally, karagdagang hakbang tungo sa hinihingi nilang hustisya ang pagpapaaresto kay De La Rosa. Harapin niya ang kasalanan niya kasi kung mga anak namin, pinatay nila ng walang kalaban-laban, harapin niya ma'am, harapin niya kami. Iba naman ang naramdaman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na si Randy. Eksena na may habulan kasi nang nakakita ko daw nung pinapalabas na sa Senate yung habulan. Sabi ko, ba't parang may habulan? Track and field yata. Hindi ko alam kung anong sports. May sports fest na ba sa Senate? Pero masaya raw siya at iba pang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa panibagong usad ng kaso sa ICC. Kaya hamon niya kay De La Rosa. Harapin niya yung kanyang, yung mga akusasyon. Parehong itinatanggi ni na Duterte at De La Rosa ang mga paratang laban sa kanila kaugnay ng extrajudicial killings. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.